Magandang araw mga banateros. Nako, may matindi tayong pag-uusapan ngayon. Grabe. Sequel po ito nung kahapon nating ibinalita na kung saan may isang malaking sekta ang naghahanda na. Nako. At tayo nakatanggap na naman ng impormasyon mula sa kanila. Ng mga larawan na naghahanda na po. Nako. Ano ba yung paghahanda na yan? Sa isang matinding revolusyon, hindi rebellion. Linawin natin yan, ha? Baka mamaya yung iba dyan hindi maunawaan. Pero ang matindi pa dito, meron tayong nakita ngayong araw na ito na balita tungkol po doon sa meron daw banta sa Senado. Nako. Meron daw banta sa Senado at merong pang lockdown na magaganap. Nako po. At isa pang balita dyan, sa tingin ko may mga kinaugnayan ito mga to, ay yung bagong 14, 1-4 na bagong mga Marines, mga ex-Marines o mga former Marines na dati ring security ni Zaldico na may mga ibubunyag pang mga pasabog. Nako. At dahil diyan, biglang nagkaroon ng threat. Hayop talaga. Remember, sabay na ibinulgar yan kagahapon, di ba? Sabay na ibinulgar yan nung isang araw na kung saan habang nasa Blue Ribbon sila, hindi pala Blue Ribbon, meeting na lang pala yun. Grabe, no, pabago-bago isip nila, no? Hindi natin maintindihan. Una, acting president, naging Senate president, naging acting president na naman. Ganon yung Alam mo, pagka pabago-bago isip mo, before Blue Ribbon, naging meeting na, pag pabago-bago isip mo, may isa lang ibig sabihin nun, hindi ka sigurado. Tama, mali? Diba? Pag pabago-bago yung mga sinasabi mo, yung mga desisyon ninyo, ibig lang sabihin po nun, hindi ka sigurado sa inyong mga pinaggagawa. At sabay nga nangyari yung consultation ko, no? Yung meeting na yon. Sabay noon habang nagpapapress ko naman yung 18 Marines kasama ho si Attorney Baligod at saka si Senator Robin Padilla. At doon ni-reveal nga yung 14 bagong witness na ilalabas na. Naku po. Sandali lang mga kababayan kasi baka mamaya yung iba dyan, bakit ba kasi inuunti-unti? Bakit di ba sabay-sabay? Tinanong po natin yan kay Attorney Baligod last time nung nating na-interview sa SMNI si Attorney Baligod. At ang sinabi nga po ni Attorney Baligod, kasi alam mo, when you are in court, kailangan po merong mga surprise, di ba? May mga strategy when mo ilalabas yung witness o di kaya yung information o isusurprise mo with the information para hindi makapaghanda yung kalaban sa mga itatanong, sa mga baka sabihin ng iba, hindi naman korte yan Oo, but it's still public court. Ngayon, mukhang ang ginagawa inayan mo na nila magsalita, dumaldal yung iba. Kasi nung dumadaldal na unti-unti yung iba na mga, ano ba tawag dito? BBM senators, lalo silang nalalaglag sa mga patibong ni Attorney Baligod at tsaka naman talaga nare-reveal kung ano talaga ang totoong nangyayari. Siyempre, deny ka ng deny, tas biglang yung pala kasama ka doon sa helicopter, di ba? Ngayon, nagkakabukingan lalo, di ba? Bakit itong bago na naman itong 14? Kasi nga, una-una, marami sa kanilang hindi pa kumbinsido nung una. Sabi nga ni Attorney Baligod, napakatagal bago nila makumbinse itong mga to. Dahil nga naman, bakit to?
Kasi natatakot to sa kanila mga buhay. Kitang-kita naman ho natin yung pangyayari, di ba? Talagang ngayon, lahat ng kasamaan ay nag-unity. Nag-unite po ang mga demonyo sa lipunan, sa gobyerno, at talaga naman lahat kakasuhan. Kita nyo na lang ngayon itong mga 18 ex-soldiers ni Zaldico. Kaliwat kanan ng kaso. Ngayon nga lang may nakita ko, kinasuhan na naman sila. So talagang kailangan ika nga dahan-dahan lang. Sabihin lang, kailangan every movement it should be wise, di ba? Sabi nga be innocent as a dove but shrewd like a serpent. Hindi, totoo yun. Kailangan nun. Kailangan hindi yung hahalabira yung banat mo. So inuunti. Yan ang dahilan kung bakit inuunti-unti. At kasabay nga nung sinabi yung may 14 na lalabas pa. Aba, merong bulungang naganap. Nakita niyo yung bulungan na yon? Nakita niyo yung bulungan na yon? Di ba, sino hindi yung nakakita ng bulungan na yon? Kitang-kita ng mga mata natin yung bulungan na yun eh. May bulungan pong naganap na doon sa ayoko na. Hindi na nga pala hearing, consultation doon sa Blue Ribbon Kuno. Merong bulungang naganap. Ano yung bulungan na yon? Yun hindi natin alam kung ano yung bulungan na yon. Pero may mga duda, may kanya-kanya hong espekulasyon ang taong bayan tungkol dito sa bulungang naganap na to. Nanghihiring kayo, nagbubulungan kayo. Sabi nga, kung magbubulungan pala kayo, di na lang pumasok na lang kayo sa kwarto. Doon na lang kayo magbulungan. Okay, magbulungan sa harapan ng publiko. Mabubuking tuloy kayo na, ibig sabihin nun, may bago silang nabalitaan. Kaya sila biglang, uy, tara, lika, usap muna tayo. Planuhin natin to. Ano kaya yung plano na yun? Kaya tuloy ang daming espekulasyon na nagsasabi na baka bigla nilang nabalitaan na may lalabas na 14 na bago. Ibig sabihin, merong Blue Ribbon na lehitimong Blue Ribbon hearing na magaganap kasama si Marcoleta at yung 14. Baka itong espekulasyon ng mga karamihang netizen na sinasabi, baka yan ang dahilan kung bakit nag-create sila ng fake threat. Di ba? May threat daw kasi yung Senado. Kaya tuloy nang ihinala ngayon na ang tila pagbabantayin pa yung mga NBI. Naku po, yung NBI ang lumusob at umatake sa Senado, sila na ngayon na nagbabantay. Ganun no kademonyo itong Senado, Malacanang Senate, di ba? Yung Senate of Malacanang. Ganun no sila kagago, di ba? Talagang ganun nila binababoy ang Senado. Hindi ko pwedeng ganun kasi remember, we have 3 branches of the government. Elementarya pa lang, tinuturo na po yan. Yung 3 branches of the government, tinuturo na elementarya. Elementarya pala ako, kabisado ko na yan eh. Di ba sa Araling Panlipunan, yung pa rin ba gayon? Araling Panlipunan pa rin po ba subject nyo ngayon? Pakisulat nga dyan, basta yun na subject ko nun eh. Araling Panlipunan. Doon pala tinuturo na there is 3 branches of the government and they are equal. Hindi po higit ang executive, higit po ang legislative, higit po ang Supreme Court. Hindi ho. Sila ho ay equal power. Sila ho ay pantay-pantay sa kapangyarihan. Kaya nga magkakaroon ng check and balance. Di ba? Pero ngayon, tila hindi. Tila hawak na ni lahat ng demonyo, kung sino man yung lintik na demonyo na yan, ang hawak na nila lahat mula sa executive, legislative, at minsan sa judiciary na rin. Meron na rin mga ganun. Di ba? So, para bagang nangyayari, ladies and gentlemen, people in the house, kuntsabahan na. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi dito, meron ng sindikato na yung nangyayari sa bayan. Bakit o kanyo? Pati nga yung supposedly fourth state, di ba? Yung media, okay? Kasama na din social media at saka mainstream media. Pero nagsimula yan sa mainstream media. Kakuntsaba na rin nila. May mali-malitang binigay eh. May mga PR eh. Yung mga anchor mismo umaamin eh. Mamaya papakita natin, merong umamin dyan.
So, ibig sabihin, talagang merong nagaganap na kuntsabahan among them. Kontrolado na nilang lahat yung sitwasyon. Ngayon, merong mga nagsasalita, abay pipigilan. Kinokontrol ngayon ng Senado, magla-lockdown daw, di umano, may bulong-bulungan na ganun. Ila-lockdown talaga para hindi makapasok. At magkaroon ng isa pang Blue Ribbon hearing po si Senator Marcoleta. Ang lupit nila, no? Oh, by the way, highway, bago tayo magpatuloy, binabati ko po lahat ng nanonood sa atin dyan kasi marami yung bumabati sa atin pag tayo ay na lumalabas at sinasabing, oy, Banat Bay, nanonood kami. Silent viewer nyo lang kami. Bakit? May maingay ba na viewer? Habang nanonood, nagsasalita. Di ba, dapat silent viewer naman talaga. Hindi yun na ibig sabihin, no, Banat Bay, tatanga-tanga ka na naman eh. Hello, I know. Easy. Kasi marami nagsasabi sa akin pagka nasa labas ako, sabi, Banat Bay, silent viewer mo ako ah. Napapaganon ako silent viewer. No, matik naman dapat yun. Alam naman dalawa tayo nagsasalita. Nanonood ka sa akin, tapos nagsasalita ka rin. Nagiging noisy viewer ka. Hindi naman pwede yun. Dapat talagang silent viewer. O, meron po ba tayong mga silent viewer dyan? O may maingay dyan habang nagsasalita ako? Kasi may lumapit sa akin ano ba to? Yung sa pelikula, yung premiere nights ni Jat Argota. Hoy, panoorin niyo yan, ngongo. Ay, Golab pala. Ha? Panoorin niyo yan kasi maganda po yan eh. Maganda po yung pelikula na yan kasi may aral at sobrang nakakatuwa. Oh. Ha. So, panoorin niyo po yan. Meron po lumapit sa akin nung dalawang magandang, napakagandang dilag. Dalagig. Talagang napakagaling. Ano ito? Grabe. 7 million ang followers ito sa TikTok. Medyo naaninag nila yung itsura ko, sabi ko. Aba, akala ko mga nanay lang ang nanonood sa akin. Di kasi, alam mo naman yung beauty ko. Pang nanay, joke lang. Mga nanay tsaka lola lang nanonood sa akin. So sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, yung boses mo, dinig na dinig sa bahay namin. Oh, talaga? Siyempre, flattered naman ako. Gaganda nito eh. Oo, kasi yung nanay namin eh. Sabi ko, kala ko sila na nanonood eh. Yung nanay pala nila. Pero siyempre, English yun kasi mga yayamanin to mga ito eh. Hindi. Pamilya nila. Joke lang yung man. Yung pamilya nila, yung kanyang mother, at saka yung, na-meet ko yung kanilang family, yung kanyang mama and kanyang papa na napaka-tatangos ng mga ilong. Nakakaingit. Kahit yung tatay niya talagang pag nakita mo parang wow, artistahin. Yung tatay nila. Oh, pati yung nanay din, artistahin. Lalo na yung mga anak. Kambal eh. Artistahin din talaga eh. Sabi ko nga, walang binatbat doon yung mga laos na artista na ngayon eh. Na bigay ng komento sa social media. Ang bobo pa. Hindi, pero okay yan. Wag na muna kayo sumali sa politika dahil magulo ang politika. Magasayaw-sayaw na lang muna kayo ng ganyan-ganyan. No? Alam niyo, ganyan-ganyan. Ngayon, Brasilia, 6-7. Mga ganyan-ganyan. Diba? Magsayaw-sayaw muna kayo ng ganyan. Huwag na muna kayo sumali sa politika. Kami na lang ng iyong nanay at saka tatay ang sumali sa politika. Anyway, mga kababayan, ba't ko nabanggit yan? Kasi maraming nanonood pero minsan hindi nakasubscribe. Yun ang masama doon, Brad. Masama ho yun. Kasi syempre, nood lang kayo nanood. Libre na nga mag-subscribe. Ayaw nyo pa. Sige na, libre naman eh. Pakiclick. Alam ko, kasi marami nagsasabi, nanonood kasi kami sa malaking telebisyon eh. Wala namang subscribe. Meron po doon. Halughugin nyo lang. Kung medyo hindi kayo techie, tawagin nyo yung mga apo nyo, mga anak nyo. Tawagin nyo, sabihin nyo, mag-subscribe ka nga dito, wala kang baon. Ganun ninyo, tapos sabihin nyo, gusto ko mag-subscribe dito kay Banat Bay. Sige na, para medyo gana-gana naman tayo pagka umaangat yung subscriber natin. Ako, very thankful ako eh. Kasi nakikita ninyo yung mga hinahatid nating balita. Kasi mga hinahatid nating balita talagang
kinukuha natin sa source tinatyaga natin maging chismoso Hindi kasi, kesa naman po yung mag-iimbento ka lang, katulad nung baklang abogado na yon, di ba, na nag-iimbento ng mga source niya, o puro na mapalpak ang hula niya, tayo po hindi, talagang inaalam natin talaga doon sa pinaka, pag sa Senado, doon mismo sa Senado, meron tayong source dyan. Pag dito naman sa, sa isang sekta, meron din tayong source dyan. Talagang inaalam natin para may balita sa inyo. At kung nag-subscribe kayo, na-appreciate ko yun kasi yung pagod natin nawawala dahil may mga nanonood pa lang at natututo sa vlog na ito. Natutuwa naman ako at may mga abogado rin May mga abogadong lumalapit sa akin sabi na nanonood daw sila dito. Natutuwa ako dun Kasi siyempre nagkukot-kot tayo ng mga article Pero tinatanong ko naman, tama naman yung quote ko, no? Oo, sabi, tama naman yung mga explanation mo tsaka quote mo. Actually, maganda nga daw. Sabi ko, wow naman, palakpakan. Courtesy of my father. My father is a lawyer, so therefore, I have to be good in laws. O, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin kasi itong nangyayari na ito, dahil napaka-importante yun na maunawaan natin na bakit bigla-bigla na lang nagka-threat ang Senado. Akala ko ba kayo may hawak, tas ngayon may threat? Ano katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo? Hindi. Akala ko ba hawak ninyo? Lahat na nagsabi mula sa executive, sa Congress, sa House, lahat na. Pati yung mga organisasyon na hindi naman dapat sumasali, sumasawsaw katulad ng IBP. Sumasali na ngayon. Di ba? Ang linaw-linaw niya, mamaya papaliwanag sa atin ni Marcoleta yan. Ang linaw-linaw, huwag kayo dapat mamuliti ka, sali kayo ni sali. Di ba, sausaw kayo ni sausaw pwede ko kayong banatan. Yung mga abogado, hirap na hirap kayong banatan kasi baka matanggal sila dyan. Ako, wala akong pakialam. Sausaw kayo ng sausaw, di nyo naman alam. Namumuliti ka kayo, nakikisali kayo. Nadadama yung ibang mga abogado. Tapos ito pa. Alam mo, mga kababayan, ito mga nangyayari ito, nagtataka ka, bakit bigla na lang pababantayan? At magbabantay na naman NBI. Ano ba? Security guard na ba mga NBI ngayon? Dati, nag-iimbestiga. Kaya nga National Bureau of Investigation Hindi naman NBS yan O NBSG. National Bureau of Security Guard. Hindi naman NBI yan National Bureau of Investigation. Bakit yung... Hindi, ito this is very clear. Bakit yung ginagawa ang trabaho ng pulis? Okay, maintindihan ko pa, pulis magbantay sa labas. Pero sa loob ng Senado, jurisdiction ng OSAA yan Different branch of the government yan, dapat di kayo nakikisawsaw. Diba? Sawsaw kayo na sawsaw Alam mo, tama tuloy yung sinabi ni Atty. Baligod Ano sabi ni Atty. Baligod? Etong si Matibag, di naman yan investigador Yan si Matibag, propagandista yan ikaw Matibag, sa totoo lang, nako, malapit ka na matibag. Bakit? Ano ibig sabihin ng matibag? Hindi ko siya ibig sabihin harmful Hindi na ibig ko sabihin hindi harm. Bakit matibag? Natitibag siya magpalo kayo kay Atty. Baligod. Barado siya kay Atty. Baligod, natitibag siya dun Lahat ng mga kasinungalingan ni Matibag, niyayari ni Atty. Baligod dapat magpalit na kayo ng posisyon. Sa totoo lang. Mas mukha pang investigador si Atty. Baligod kesa sa'yo. Ikaw mukha kang si Ayoko sabihin. Pinasa lang sa akin ni Sir Jack yun. Si Sir Jack kasisihin ninyo kung bakit namin nalaman na kamukha mo yung... Wag ko na lang sabihin. Baka sabihin nila ad hominem pa. Kayo na lang magsulat kung sino ang kamukha ni Matibag na artista. Hindi si John Lloyd malayong malayo. Isulat nyo na lang dyan sa baba. Kung alam ninyo kung sino yung kamukha ni Director Matibag, isulat nyo dyan sa baba. Wag na ako magsabi. Baka sabihin nila, dinidiktahan ko kayo Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.